Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Eto mga kababayan, dating DDS supporters, mga kababayan, nagsalita na po at binanatan etong si VP Sara Duterte. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so alam naman natin mga kababayan na marami na rin po talagang mga DDS supporter ang mga bumaliktad na po dito sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, or just let's say na bumaliktad sila dahil din dito sa mga pinaggagawa netong si VP Sara Duterte. Talaga namang siguro, marami na rin sa ating mga kababayan ng mga DDS, ang mga natauhan na. Nakita na nila kung ano talaga ang mga totoong intensyon ng mga tao na to. At ito nga, dating DDS supporters, mga kababayan, na si Magno, talaga namang binanatan ng todo etong si Sara Duterte, mga kababayan, at marami po siyang sinabi dito na talaga namang iiyak ang mga DDS. Mag-iiyakan ng mga DDS dito. Kasi siguradong hindi nila matatanggap etong mga binitawan netong si Jam Magno, mga kababayan, o si Jessica. Alam ko dati pangalan nito Jam Magno nagbago na ata, Jessica Magno na yung nakasulat dito. Okay? So ito, alamin natin ano nga ba yung kanyang mga sinabi dito, mga babae, na talagang ikaiiyak netong mga DDS. Okay? Let's go. 2026 na, ad hominem pa rin ang atake mo. Nako. 2026 na, panginginsulto pa rin sa itsura ko ang atake nyo. Bakit ako masasaktan kung ang nanginginsulto sa akin pangit? Aray ko. Bakit ako masasaktan kung ang sinasabi ng pangit tungkol sa akin ay hindi naman totoo? Nako, yun ang masakit doon. Real talk. Diba, ba't ka nga naman masasaktan sa panginsulto sa'yo? Kung yun ang insulto sa'yo, pangit. Actually, marami sa DDS niyan, mga babayan. Yung tipong ang dami nilang sinasabi, dami nilang mga banat sa ating gobyerno. Pero hindi nila nakikita kung ano nga ba yung ginawa na itong Vice President. May ginagawa ba? Samantalang yung Pangulo natin, puro trabaho. Trabaho ng trabaho. Diba? Malayo pa eleksyon, sila nangangampanya na. Yung Pangulo natin, trabaho pa rin ng trabaho ang ginagawa. Diba? Marami sa mga DDS ganyan yung hindi na nanalamin. Ang katotohanan dito, ang panginginsulto niya sa akin ay hindi talaga mababago ang fact that Sara Duterte is stupid. Aray ko. Aray ko. Sara Duterte daw, stupid daw. Aray. Ang sakit naman nun, mga DDS. Bakit stupid? Look at the people supporting her. You are a reflection of the people that you support. Kaya tingnan mo, yan lang din ang kaya ng utak mo. Manginsulto ng appearance kung ang pinag-uusapan dapat ay ang kapasidad. Kapasidad para maging pangulo ng ating bansa para ito ay umunlad. May capacity ba itong si Sara Duterte? May kapasidad ba si Sara Duterte na mamuno ng ating bansa? Yan ang tanong dun Diba? Makikita naman, nagtatrabaho ba? Wala. Diba? Lagi nasa abroad, mga kababayan. Sige, hindi na lang talaga public service ang pag-uusapan. Opisinang normal, trabahong normal. Pwede ba yan na humingi ka? Hihingi ka ng promosyon kahit hindi ka nagtatrabaho ng maayos? Yun. Pwede ba yan na gusto mo maging mas mataas ang antas mo? Pero sa antas na meron ka ngayon, hindi ka naman talaga nagpo-perform ng maayos? Yun Pwede ba yan na tatakbo kang presidente 2 years before the election? Aray ko. Yun ang masakit doon, mga babayan. Yung tipong wala kang alam, gusto mo pa maging manager.
Wala ka nang ginagawa, wala ka nang tinatrabaho, gusto mo tumaas pa yung position mo. No? Wala ka nang magandang performance, 'di ba mga babayan? Lagi ka pang wala. Tapos gusto mo tumaas ang pwesto mo sa trabaho? Kahit sa kumpanya, hindi uubra yan eh. 'Di ba? Kahit magtrabaho ka diyan eh, hindi uubra yung ganyang sistema. Oh. Ang sakit nun mga babayan ha, parang katotohanan yun. No, na hindi ka po pwedeng umangat ng pwesto kung wala ka naman talagang natatrabaho, kung wala ka naman talagang ginagawang maganda. Hindi aangat, kumbaga sa promotion, no? Paano ka mapopromote? No? Paano tataas ang pwesto mo kung hindi ka naman nagtatrabaho na maayos? 'Di ba? Kalokohan yung mga pinapangarap ng mga to. Tatakbo kang presidente 2 years before the election. Wala namang magagawa ang mga botante dyan. Ikaw ang nangangampanya ng maaga. Hindi ba yan galawang tanga? 'Di ba? Exactly, mga babayan. No? Yan yung sinasabi natin. 'Di ba? 2 years pa lang, nangangampanya na. No, so 2 years before the election, nag-announce na siya, natatakbo siyang pangulo. No, so ano na mangyayari? Mapapabayaan na yung trabaho. Kasi lahat ng gagawin nila, puro pangangampanya na mga kababayan. Nakafocus na sila eh. No, sa 2028 election. No, at ngayon pa lang, lahat na makikita nila, lahat ng posibilidad na makakalaban nila, mga kababayan, ay uumpisa na nilang banatan. No? Ganun lang yun. At tanging mga maloloko lang na itong mga to, mauuto lang na itong mga to, ay yung mga DDS supporters nila. Kaya kayo, mga kababayan, no, mag-isip-isip kayo. No, kitang-kita yung pattern. No? Maagang pamumulitika. Yan ba yung iboboto ninyo? Ha? Yan ba yung iboboto ninyo? Na wala nang nasa isip kundi politika? No, wala sa isip nila yung pagsilbihan ng taong bayan. Nasa isip nila kung paano sila makakaupo sa pwesto na mas mataas. Ang tanging nasa isip nila kung paano sila mananatili sa pwesto. Eh, sinasabi natin, di ba? Dapat kung pipili kayo, yung magtatrabaho na maayos. No, yung kapakanan ng taong bayan ang iisipin. Hindi yung gusto lang tumakbo bilang pangulo. Para ano? Para ano? Para tumaas ang pwesto? 'Di ba? Para manatili sa pwesto, para manatili sa kapangyarihan. 'Di ba? Eh wala naman wala namang magandang nagawa, mga babayan. O wala namang maayos na nagawa. Is that the smart thing to do? The smart thing to do is to serve the Filipino people so that the Filipino people will choose you in 2028. The smart thing to do is to stop insulting people who do not agree with you if you want more voters. Diba? Trabaho muna, sabi nga ni dating Vice President Leni Robredo. Tsaka na yung politika, malayo pa ang eleksyon. Diba? Magtrabaho muna. Kaya nga nakakahiya siya, diba? No? Parang nakakahiya yung kanyang ginagawa, mga babayan. Wala sa pagsiservisyo sa taong bayan yung kanilang iniisip. Ang iniisip lang nila, no? Yung manatili sa pwesto. If you want more people to join in your majority, so to speak, you will not act so desperately. But the truth of the matter is, kaya kayo nag-iingay because you are going to be less and less and less as the months go by, because the Filipino people cannot always be eating your lies for breakfast, lunch, and dinner. Insulting me is not going to change the fact that Sara Duterte has to face the cases that are coming for her. Exactly. It will not change the fact that she does not have the capacity to be president. Insulting me. Kahit insultuin niya daw siya, hindi pa rin mataas yung capacity ni Sara Duterte, mga babayan, para maging pangulo. Sakit doon. And insulting what I look like and what I believe in is not going to change the fact that in the months to come, you will not have a presidential candidate if she is impeached. You need to make sure that you have a candidate to support in 2028 before actually insulting the people who are telling you the truth. If you listen with an open mind,
If you used your mind, you would understand that public service is not pageantry. Hindi to pwede ganda-gandahan lang, be. Kahit nga ganda-gandahan, subida ka pa. Kasi sa ganda-gandahan, hindi ka pwedeng sumali sa lakaran na yan. Kasi pangit ka. Pangit ka. Pangit pa ang ugali mo. Pinagsabay mo. Ako, kaya ako nga Parang ano no, buy one take all. Pangit na. Pangit pa ng ugali. Baka sarili talaga tong mga to no, kinamkam na lahat. pinaganda ang mukha ko para ugali ko na lang ang pangit. At hindi naman talaga pangit ang ugali ko per se. Pangit siya kasi hindi ka naniniwala sa pinaniniwalaan ko. Pangit lang ang ugali ko sa mga taong ayaw makinig sa katotohanan. Sa katotohanan na hindi talaga tayo pwedeng pumili ng presidenteng tanga. Aray Kaya ko. nga ako, di ba, hindi ko sinuportahan si Lenny sa mga sinabi niya dati kasi nga may mga sinabi siyang mali. Pero ang mga sinabi niyang mali dati, hindi naman talaga nakaagrabyado sa ating bansa. Ang taong sinusuportahan mo, hindi nga makadiretso kahit nagbabasa na. Ang taong sinusuportahan mo, kahit mag-explain ng trabaho niya, hindi kaya. Ang taong sinusuportahan mo, kahit anong insulto mo sa akin, mas matalino ako kasi mas kaya kong i-explain ang gusto kong i-explain kahit hindi ako nagbabasa. Aray ko, ang sakit nun. Siguro may may DDS na bumanat sa kanya mga kababayan no. Kaya ganito na yung mga kanyang tirada. 'Di ba? So dito talaga namang ang dami niyang binunyag, no? Not direct pero halos gano'n na rin, no? Halos parang si Sara na rin yung binanatan niya. Parang yun na rin yung sinasabi niya. Kasi kung DDS ka, isa lang naman yung susuportahan mo 'di ba? Si Sara Duterte. No? So kung ano man yung sinasabi dito ni Magno, mga babae, malamang sa malamang. No? Si Sara Duterte yung binanatan. So parang sinasabi niya na hindi talaga matalino. Na wala talagang alam itong si Sara Duterte bilang para maging pangulo. And that's a fact. Just like you insulting me is a capacity that kaya lang ng mga katulad mong dust particle. I want to feel sorry for you, but at the end of the day, your candidate getting impeached and not being able to run at all in 2028 is the saddest thing. And that is one thing that I hope will not happen. But if it does, then you deserve it. Kaya kung ako sa'yo, sige, insult me further. But it will only add on to the karma that's about to come for people like you. Because if anything, uulitin ko, karma ni Sara Duterte ang ginawa niya sa tatay niya. Karma ni Sara Duterte ang gustong maging presidente para mag-exact ng revenge sa mga taong ayaw sa kanya. I supported her before. Nakakatawa nga because you're still stuck on that. But at least ako nag-glow up. Kayo, nag-glow up din ba kayo? You can't even come up with a decent way to campaign for her. Let me remind you, I do not judge you for choosing her. But here you are judging me, lying about me, and insulting me just because I don't. I have friends who support Sara Duterte. I let them. I'm not gonna tell them what to do. Just the same way that they cannot tell me what to do. Because if we are only going to focus on the facts, I want what is best for all of us. Actually, ganyan din mga babayan ako, no? May mga kaibigan din ako mga Duterte supporters. No, at nag-uusap naman kami, wala namang problema. Actually, iniiwasan na nga lang pag-usapan ng politika pag nagkikita. 'Di ba? Pero respeto lang ba? 'Di ba? Respeto sa isa't isa. Respeto mo yung paniniwala niya, no? Respeto niya rin yung paniniwala mo. Ganun lang naman 'yun 'di ba? Pero marami kasi mga DDS, mga babayan, ang wala na talagang respeto. No, hindi na sila marunong rumespeto. No, na to the point na talagang nang iinsulto sila, mga babayan. Pagka salungat sa kanilang mga paniniwala, iinsultuhin nila. Ganyan sila. No? Hindi kagaya ng ibang mga DDS na may mga respeto. 'Di ba? Hindi, kaya sabi ko, hindi ko nilalahat yung mga DDS na obob, 'di ba? Kasi marami akong kaibigan. No, marami akong kaibigan na Duterte supporters. 'Di ba? At karamihan diyan, pagka alam nilang mali, nananahimik yung mga 'yan. Hindi sila nagsasalita. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun, respetuhan lang. Even those who do not like me,
even including you. Because the Philippines deserves a leader that knows what to do. Sure, eloquence is not a priority, but capacity is. Capability is. Charisma is. Charisma, which is competence and warmth. Those two things are not present in Sara Duterte. Look at her supporters. Look at the rabid supporters who uses ad hominems. Can't you listen carefully and speak nicely? My appearance has nothing to do with public service. Because even if you insult my appearance, I have done more service to the Filipino people than you by doing that. Ganun kasi mga babayan yung mga DDS, no? Sabi nga nila, pagka hindi nila kaya, no, sa debate, ang gagawin nila mga babayan, aatakihin ka nila personally. No? Or ang isasagot sa iyo, troll ka. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Sa social media, tignan niyo. Pag hindi nila kaya sa debate, it's either sasabihan kang troll or mumurahin ka. Or kaya ang gagawin ng mga 'yan, i-search yung yung account mo mga babayan. Tapos pagka na-search nila, doon ka nila aatakihin personally. Ganun. No, hindi nila talaga kaya makipagdebate ng maayos yung mga DDS na 'yan. Wala. No, especially yung mga bobong DDS. And I don't need to prove myself because I know what I have done for the last 20 years. She says that she knows 47 years of her life is devoted to public service. Then why did she create the shit show in 2023 that created the demise of the Uni team? Why did she have to go around the world having to speak ill of the country? If she wants what's best for the Filipino people, then she should sacrifice herself and bring herself to the ICC. Bring her father home. But again, she can't do that because running for her is not merely a speculation of her intentions. Her intention is to exact revenge against the people who did what they did to her father. But let me remind you, people did what they did to Rodrigo Duterte because of what Sara did to them. So yun lang. I really hope that you find peace in your heart for being so angry at me just because I don't share an opinion. Trust me, I was there before and it really did not cause me any happiness. But now I'm at that point in my life wherein I love where I am. I stick to my decision because I stick to facts. And no amount of your insults, especially when they are no longer creative, and I've heard it all before. And the fact of the matter is, I will keep on being beautiful, peaceful, loved for telling the truth. Then you, loved for pulling people down. Of course, what's to expect from an ugly stepsister like you? I don't need to remind you of your place in the world because you do that well for yourself. Your insecurity is loud. Your desperation even louder. If you want Sara Duterte to win in 2028, don't insult me. Pray harder. But then again, nga pa minahol man sa mas Ginoo kung mga animalon mong tanan. Ingat! Alright, so mga babayan, no, grabe, mabigat yung mga binitawan dito. No? O, ano masasabi niyo dyan mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video and please don't forget to subscribe, like, share, and comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mopsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.